Sa gitna ng walang katapusang daloy ng sasakyan sa EDSA, sa isang sangdaan na araw-araw dinaraanan ng libu-libong tao, may isang tanawin na tila salungat sa ritmo ng lungsod. Habang ang Ortigas Center ay patuloy na tumataas, lumalawak at nagiging mas siksik sa mga gusali at negosyo, may isang bahagi ng lupa na nanatiling bukas, malalim at tila nakalimutan na ng panahon. Ito ang tinatawag na marami bilang malaking butas sa Ortigas, isang hukay sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue na sa loob ng halos 3 dekada ay naging simbolo ng isang proyektong hindi natuloy, ng mga pangakong napako at ng mga tanong na hindi pa rin ganap na nasasagot. Bago pa man ito naging kilala bilang isang malalim na hukay, ang lupang kinatatayuan ng malaking butas sa isang karaniwang komersyal na lote. Noong mga unang taon ng pag-usbong ng Ortigas bilang isang sentrong pangnegosyo, naroon ang isang tropical hot restaurant, isang pamilyar na lugar para sa mga manggagawa, estudyante at pamilyang dumaraan sa lugar. Sa panahong iyon, ang Ortigas ay hindi pa kasing siksik at kasing taas ng mga gusali na makikita ngayon. Marami pang mga bakanteng lupa at mababang estruktura at ang ideya ng mga super tall buildings ay tila ambisyosong pangarap pa lamang. Subalit habang lumalakas ang ekonomiya at dumarami ang negosyo sa Metro Manila, mabilis ding tumaas ang halaga ng lupa sa Ortigas, lalo na sa mga lugar na direktang konektado sa EDSA. Sa ganitong konteksto isinilang ideya ng Sky City Tower noong kalagitnaan ng dekada 90. Ang San Buena Realty and Development Corporation sa pakikipagtulungan ng Egan Zone Incorporated ay naglatag ng plano para sa isang napakalaking mixed-use development na tatawaging Sky City Tower. Ito ay dinisenyo bilang isang 77 palapag na gusali na maglalaman ng hotel, residential units, opisina at iba pang komersyal na espasyo. Layunin nitong maging isa sa mga pinakamataas na gusali sa Pilipinas at magsilbing bagong landmark ng Ortigas. Ang lokasyon nito sa kanto ng EDSA Ortigas Avenue ay tinuturing na perpekto dahil dito nagtatagpo ang daloy ng tao, negosyo at transportasyon. Upang maisakatuparan ng ganitong kalaking proyekto, kinakailangan ng matibay at malalim na pundasyon. May plano ang Sky City Tower na magkaroon ng maraming underground basement levels para sa parking at utilities, kaya't noong 1997 ay sinimulan ng malawakang paghuhukay sa lupa. Dito uno lumitaw ang pisikal na anyo ng butas na kalaunan ay magiging kilala sa buong Metro Manila. Sa simula, ang hukay ay tanda ng pag-usad ng proyekto at pag-ambisyon ng mga developer. Para sa marami, ito ay senyales na may isang malaking pagbabago na paparating sa Ortigas skyline. Ngunit hindi nagtagal, ang paghuhukay naging simula rin ng mga problema. Ang mga residente ng kalapit na Green Hills East Subdivision sa pamamagitan ng kanilang Homeowners Association ay mariing tumutol sa Sky City Tower. Para sa kanila, ang proyekto ay hindi lamang isang gusali kundi isang potensyal na banta sa kanilang komunidad. Ipinahayag nila ang pangamba sa pagkawala ng privacy, sa posibleng pagdami ng trapiko, sa epekto nito sa supply ng tubig at sa anino ng isang napakataas na gusali na tatabon sa kanilang mga tahanan. Ang pagtutol na ito ay nauwi sa sunod-sunod na petisyon at kaso laban sa proyekto. Ang legal na labanang ito ay tumagal ng maraming taon. Habang umiikot ang kaso sa iba't ibang ahensya at korte, napilitan ng mga developer na itigil o pabagalin ang konstruksyon. Ang hukay na natiling bukas ngunit ang susunod na yugto ng pagtatayo ay hindi na naituloy. Sa bawat taon ng pag-aantala, lumalaki ang gastos at lumulobo ang kinabukasan ng proyekto. Bagamat sa huli ay pinabura ng Korte Suprema ang developer at pinahintulutan ng Sky City Tower na magpatuloy, ang tagal ng legal na proseso ay nagdulot ng malubhang pinsala sa pananalapi sa proyekto. Sa panahong iyon, nagbago na rin ang kondisyon ng merkado. Ang mga orihinal na plano sa pagpopondo ng Sky City Tower ay hindi na akma sa bagong realidad. Tumaas ang presyo ng materyales, sahod at teknolohiya at ang tinatayang budget ng proyekto ay lumobo ng husto. Maraming potensyal na investor at bangko ang umatras dahil ang proyekto ay tinuturing na mataas ang panganib. Ang perang nailabas para sa paghukay ay hindi na nabawi, ngunit ang paglalabas pa ng karagdagang pondo ay tila mas delikado. Dito tuluyang napatigil ang proyekto. Ang Sky City Tower ay nanatili sa yugto ng hukay at ang malaking butas sa Ortigas ay naging tahimik na saksi sa pagbagsak ng isang ambisyosong plano. Sa paglipas ng mga taon, ang hukay ay napuno ng tubig ulan. Tinubuan ng halaman at unti-unting naging bahagi ng tanawin na kinagisna ng mga dumaraan sa lugar. Para sa ilan, ito ay isang biro o meme. Para sa iba, ito ay isang paalala ng kabiguan ng urban development. Hanggang sa kasalukuyan, ang lupa ay nananatiling pribadong pag-aari. Hindi ito pagmamayari ng gobyerno kaya't limitado ang kakayahan ng estado na basta na lamang pakialaman o i-redevelop ang lugar. May mga chismis at haka-haka sa paglipas ng mga taon na may interes ang malalaking real estate developer na bilhin ang lupa at simulan ng isang bagong proyekto.
ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito. Posible ring ang mismong kondisyon ng hukay ay nangangailangan ng napakalaking gastos upang maibalik sa ligtas na kondisyon para sa bagong konstruksyon. Maraming beses nang itinanong kung ano ang naging tugon ng gobyerno sa sitwasyong ito. Sa praktikal na antas, ang naging papel ng pamahalaan ay tiyakin lamang na ligtas ang paligid ng hukay at hindi ito nagdudulot ng agarang panganib sa publiko. May mga bakod at pansamantalang hakbang upang maiwasan ang aksidente, ngunit walang malawakang programa upang pilitin ang redevelopment ng isang pribadong lupa. Ang kawalan ng malinaw na polisiya para sa mga matagal nang nakatenggang proyekto sa mga pangunahing urban area ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling ganito ang kalagayan ng butas. Sa mga pinakahuling taon, wala pa ring makabuluhang pagbabago sa kalagayan ng malaking butas sa Ortigas. Paminsan-minsan, muling sumisiglab ang interes ng publiko sa pamamagitan ng social media post at artikulo na nagtatanong kung kailan ito maayos o magagamit. May mga haka-haka na konektado ito sa mga bagong infrastructure project, ngunit wala pang opisyal na pahayag na nagpapatunay dito. Sa madaling salita, ang pinakahuling balita tungkol sa butas ay ang kawalan ng balita. Sa mas malalim na antas, ang malaking butas sa Ortigas ay maaaring ituring na simbolo ng mga hamon ng urban development sa Pilipinas. Ipinapakita nito kung paano maaaring magsimula ang isang proyekto na may malaking ambisyon ngunit nauwi sa kawalan dahil sa kombinasyon ng legal na alitan, kakulangan sa pondo at pagbabago ng mga kondisyon sa merkado. Isa rin itong paalala ng pagunlad ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng matataas na gusali kundi tungkol sa maingat na pagpaplano, malinaw na regulasyon at balanseng ugnayan sa pagitan ng pribadong interes at kapakanan ng publiko. Sa huli, ang malaking butas sa EDSA at Ortigas Avenue ay nananatiling bukas. Hindi lamang bilang isang pisikal na espasyo kundi bilang isang tanong sa hinaharap ng lungsod. Habang patuloy na nagbabago ang Ortigas at ang buong Metro Manila, ang hukay na ito ay nagsisilbing tahimik na paalala ng mga pangarap na hindi natupad at ng mga aral na dapat matutunan. Maaring balang araw ay matabunan ito ng isang bagong gusali o proyekto, ngunit hanggat hindi yun nangyayari, mananatili itong isa sa mga pinakakilalang simbolo ng pagkaantala at hindi natapos na ambisyon sa urbanong kasaysayan